Nangitapon po ng Panginoong Hesukristo ang mga demonyo na mga nagrebelde sa pangunguna ng isang magandang anghel. Alam niyo po ba kung anong pangalan niya? Lucifer. It means angel of light. Okay? Isa siyang musician. Isa po siyang marunong sa musika. Kaya don't you ever wonder kung bakit karamihan ng mga maiingay na musika ngayon ay tinatangkilik at gustong-gusto. Meron nga kaming mga kakilala ngayon, nagbibilihan ng speaker sa Raon eh. Oo, bumibili ng speaker sa Raon na malalaki. Bluetooth speaker ang mga ganon. Yes, ako meron din po kami, Bluetooth speaker. Pero mas malaki yung binibili nung mga kakilala namin kasi mga unbeliever po. At kinoconnect nila roon yung sa mga cellphones nila, mga rock music talaga, mga heavy rocks. So, yan pong gusto ko sabihin. So, si Satan, may kinalaman po sa musika. Tandaan po ninyo yan. So, you cannot justify something like a music wherein obvious na obvious, binablaspheme o nilalapastangan ng Panginoong Hesukristo. Marami po ngayong mga musikero, walang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, ganun na lamang kung lapastanganin nila ang Panginoon nating Hesukristo. So it's so sad na ganyan po. Yan po ang nangyari nung si Satanas po ay isabog po sila dito sa lupa. Punong-puno po ng pandilin lang ang mundong ito, mga kaibigan ko at mga kababayan, mga kapatid. Dahil alam po ba ninyo, si Satanas po hindi titigil, lalo na ngayon alam niya na lalapit na ang kanyang oras. Alam na po niya na parang nararamdaman niya, malapit na yung oras niya. So nagdo-double time siya para, this is his purpose. Number one purpose niya, para makapagsama siya ng maraming kaluluwa pag itatapon na siya sa Gehenna. Ayun po ang purpose niya. Makasariling purpose. Ano po? No? So talagang magsasama siya ng marami. Yung mga taong during the time of tribulation ay magpapatatak, ay talagang galamay niya mga yan. Pag natatakan na po sila, itong gusto ko sabihin sa inyo, wala na pong atrasan yun. No way out yun. Kumbaga wala nang burahan yun. Tulad ng isang mananampalatayang naligtas na born again, na hindi na nabubura sa aklat ng buhay ang pangalan niya, hindi nawawala ang salvation, ganun din pa nagpatatak sila sa araw ng paghukom, yung sa, should I say, sa tribulation, dun sa Antikristo, hindi na po yun mabubura. Wala nang burahan yun. Pag natatakan ka, forever, sa bisig ka na ni Satanas. Okay? So, while there is still yet time at hindi ka pa mananampalataya ngayon, ayaw mong dumanas ng mga hirap sa tribulation at lalo na dun sa pangalawang bahagi, yung Great Tribulation, now is the right time for you to receive Jesus. Mabalik po tayo kay Satanas. Si Satanas po, numero 1 niyang ginagamit ngayon ay yung musika. Ano po ba ngayon ang mga nakikita natin o mga naririnig natin supposed to be sa musika? Ako, I really don't have any idea doon sa mga latest music ngayon. I really don't have any idea because in the first place, I don't have any interest of playing them. Sa Spotify ko nga po, ang daming play this now, ganon. Ayoko po. Hindi ko kilala yan. Diba? Tsaka malay ko, yung content medyo explicit at saka medyo lumalapastangan na sa Panginoon. Lalo kung hindi papakinggan. I have my playlist on Spotify, mga 70s, mga Bee Gees, Carpenters. Yeah, favorite ko po yung Beatles. Talaga naman po, hindi na po nagbabago yan. John Lennon, mga ganyan. Mahuhusay po yan. So, huhusgahan na naman ako. So, I don't care about, basta maganda yung music ng Beatles. May mga music naman silang malilinis anong tawag dito? Lyrics. So, ayun, yun po ako. I'm right after that. Tapos, Carpenters. Yan, mga maganda po talaga yan. Walang tututol dyan. Lahat naman mahal si Karen Carpenter dahil magandang boses. At siya po ay, in case di nyo po alam, si Karen Carpenter po ay isang born again. Kristiyano rin sila. Kaya lang nag-struggle lang po siya dahil nasa music industry siya. Pero since she accepted and received Jesus, I believe she's in heaven. Yung po ang basihan natin, like Whitney Houston, she's in heaven. Nag-struggle lang yung tao dito sa lupa. Pero, yung soul niya, save yun. Tumanggap siya kay Jesus. Naniwala sila. Jesus is the Savior. Amen? Ayun, yun po ang masasabi ko po diyan. May mga musikerong, mga talagang
tumanggap naman sa Lord. Although nag-i-struggle sila physically kasi minsan nahihirapan silang harapin ang music industry. Ayun po. So, ang usapang music po tayo ngayon. Lalo na po ngayon, ang daming bumibili dito sa Raon ng mga speakers. Kayo po ba may mga speakers kayong ganyan yung umiilaw pa? Kami meron po kami. Mura lang naman yung sa amin. Pero yung sa Raon po, medyo may kamahalan. Pero talagang dinadayo, binibili. Nakita ko po talagang wow ako. Diba? Pag doon sa may footbridge, masasalubong mo, ang dami may dalang speaker. Lalo na magpapasko noon. Ang dami po talaga. So, ang dami may mahilig sa musika. Anong i-play mo sa speaker kung di musika? Hello? Isipin mo yan. Ako, play ko sa musika tuloy. Play ko sa speaker. Ito mga vlogs natin, boses ko pa rin. Kasi pinapakinggan ko rin yung kung paano ko na i-deliver, kung paano ko na ibigay sa inyo ng maayos. Diba? Lalo na itong vlog natin. Anything goes tayo. Hindi tayo yung may script. Ayaw ko ng ganun. Ako hindi nang lolo ko ng tao. Walang script sa akin. Diretso tayo. Inuubo ako. Minsan, sinisinok. Narinig nyo. That's part of the game. That's part of life. Diba? So, mabalik po tayo sa ating usapan. Ano ba ang play sa speaker? But gustong-gusto ng mga taong bumili ng speaker dito nga sa Raon. Dahil mahilig sila sa musika. Ngayon, ito ngayon ang game. Ano ngayon ang musika? Ang play nila. Nga. Ayun. Minsan nakarinig po ako, hindi naman po sa kumbaga panghusga or something. You know what? Hindi ko maatim yung narinig ko na lyrics. Tagalog siya at grabe. Below the belt yung mga lyrics. Kumbaga sa English, dirty rap, something like that. OMG. Isipin mo, yun ang pinapahinggan ng mga bata ako. Yes? Kahabag-habag na mga nilalang. At least lumaki tayo sa generation ng 90s. Maganda ang mga music. Unlike now, mahirap magsalita. Mahirap makasabihin ng huhusga po tayo. Okay? Bakit nga bili ang mga tao ng speaker sa Raon? Isipin niyo po yan. Mahilig sa musika. Pero anong music? Ganon? Ganong klase? Music is the tool of the devil. Pwede yung gamitin yan. Lahat ng ginagamit natin to glorify the Lord, alam niyo, music number 1 to glorify Jesus. Amen? So, Hillsong, meron akong i-recommenda sa inyo. Yung Glory to the Lamb, yung pinakamagandang version yun, narinig ko sa Spotify. Nasa YouTube din siya. Steven Moctezuma. Sige. Steven Moctezuma. Ang pangalan niya. Moctezuma. Steven Moctezuma. Glory to the Lamb. Maiiyak kayo. Christ-centered yung laman ng album niya. Yung album niya merong 6 na awitin. Lahat ng yun Christ-centered. Yun ang pakinggan nyo sa Spotify. 2020 pa raw niya ginawa yung album kasi pandemic nga. Pero tignan niyo naman ang resulta. Steven Moctezuma. Hindi ko siya kilala kasi nakikinig ako ng praise and worship nung Sabado. Tapos bigla siya nag-pop up sa Spotify. Clinic ko. Yun. Diba? I-click mo pagka Christian music. Amen. Totoo po yun. Hindi tayo maselan pero yung mga obvious naman na mga songs na hindi na nakaka-glorify, ba't mo papapakinggan? Di ba? Hindi naman ako nagbigay ng pangalan. Isipin mo na lang, bakit ba bumibili ng mga speaker yung mga tao ngayon sa Raon? Ang gaganda ng speaker po ngayon. Kaya kung may budget daw kayo, sabi nila kung may budget naman kayo, 5,000, go na kayo. Bumili kayo ng speaker. Kasi talagang mai-enjoy ninyo ang mga music ninyo. Kami, Bluetooth speaker lang po ito, pero maganda na rin po siya. Wala pang 2,000 pesos yan, pero at least, di ba, na-enjoy ko rin yung mga vlogs natin na dyan ko play. Ayun po. Tsaka nakikinig po ko dyan kila Tony Evans, syempre, Dr. David Jeremiah, halos araw-araw po. Ayan ang mga pinapakinggan ko. Hillsong, syempre, mga music ng Hillsong. Yan, Steven Moctezuma, pinapakinggan ko na ngayon. Ayan, ganyan po.
Ang Panginoon po kasi nagbibigay niyan and all to for His glory. Mabalik tayo sa topic natin. Si Satan po ay nagpapanggap na angel of light. Ito po ang masaklap. Makinig mo mabuti. Diyan sa mga institutional churches. Okay. I-share ko lang po ano yung nangyari sa institutional churches namin. No naming names naman po tayo dito. So, meron po kaming kasamahan doon na nagagalit siya pag hindi siya ginagawang lead singer o yung lead worship leader. Samantalang magkasunod na week, siya yung nilagay na nung bali kaibigan ko po kasi yung nag-a-assign. Bali, parang tito ko na po siya. Malapit po sa amin. So, dito kay ganito kanya. Ibang ugali niya, nagagalit. Hanggang nung hindi rin siya inilagay, nung nag-request siya, tinignan ako ng masakit. Pababa ako ng hagdanan, tinignan niya ako masakit. Hindi niya ba na-realize yun? Sinong gumagawa ng mga ganun sa, di ba, Satanas? Siya ang ginagamit ng music para, yes. Ang sabi pa raw niya, doon sa ilagay mo sa akin ng spotlight pag kumakanta ako, yung nagsabi niya. Grabe. Ako hindi po ako natisod, bakit ako umalis doon? Umalis ako doon kasi nakita ko yung truth na mali ang institutional church. Ang totoong model ng church, house church sa Bible. Let's go back to the Bible. Let's be simple. Let's be free. 'Di ba? So, ganun lang po yun. Kasi pag sinunod mo talaga kung ano yung nasa Bible na simple lang, malayo kang makagawa ng mga taliwas. 'Di ba? O hindi tamang landasin na tinutungo o landasin na gustong tahakin mo ng Panginoon. Magagawa mo yung mga landasing nais niya. Tatahakin mo yun. Sa kanyang panguna, syempre kanino pa? Sino pa? Diba? So, ang musika po, isipin mong mabuti. Ito po ay maganda. Pero kung hindi na nag-glorify kay Jesus, alam mo na kung sinong nasa likod nito. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa channel natin, invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share Jesus, His love, His grace. And He's coming soon. Thank you. And Jesus truly loves us all.